So, the sermon this morning is entitled, The Peace That Jesus Gives. Ito po ay ikalimang bahagi noong pong ating 8 weeks na sermon series about the promises of God. So, ang sabi po dito sa John 14 verse 27, Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yun po ang pinaka-focus natin. And also, John 16 verse 33. Ang sabi dito, basahin po natin, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, ano po ibig sabihin nito mga kapatid sa Tagalog? Basahin po natin sa Tagalog, sa wikang Tagalog. 1, 2, 3. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Okay? Sa Juan 16:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So ito po mga kapatid yung ating focus sa umagang ito. Ano bang gustong ituro sa atin ng Panginoon? Dito po sa talatang ito, John 14 verse 27 and John 16 verse 33. Number 1 is the promise of peace. Ang sabi dito ng Panginoon, dito, peace I live with you, my peace I give you. Ibig sabihin po nito, sabi ng Panginoon, yung kapayapaan ko, iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. So, sa Greek po, ng salitang peace ay eirene or Irene. Oh? Kaya may mga pangalan na Irene. Sabihin ng Irene pala, or eirene, is peace. So, it points to a sense of completeness, harmony, and spiritual well-being. So, ito pong kapayapaan na to, hindi lang yung magkaaway, nagkabate. O kaya, yung natapos yung World War I, natapos yung World War II, nagkaroon ngayon ng peace treaty. Hindi lang po ito. It is more than that. Because this peace is not superficial, but a deep, holistic rest that touches every aspect of the soul. Ibig sabihin, yung kabuuan ng ating pagkatao, yun po yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Every aspect of our lives. So, Jesus did not leave us riches, knowledge, or healthy bodies. Naunawaan po ninyo. Hindi binigay ni Jesus, okay, binibigyan ko kayo ng kayamanan, iniiwanan ko kayo ng kayamanan, ng katalinuhan, at ng malusog na pangangatawan. Hindi po yan ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi niya, iniiwanan ko kayo ng kapayapaan. Bakit po? Dahil itong mga bagay na ito, riches, knowledge, healthy bodies, lumilipas yan eh. Nawawala yan eh. Pero yung kapayapaan na galing sa Panginoon, yan ang hindi nawawala. Kahit mawalan ka ng riches, mawalan ka ng knowledge, mawalan ka ng healthy body, you can still have peace in your heart. Ang sabi dito, Jesus said, my peace I give you. It highlights that this peace comes from His own experience and is given to us. Ano po yung sabihin noon? Na nung sinabi ni Jesus na iniiwanan ko kayo ng kapayapaan, yung kapayapaan na yon ay sinasabi ni Jesus kasi naranasan niya yon nung siya'y nagkatawang tao. Ang sabi po sa Hebreo 4, talatang 15, let me read it to you. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So, ano ibig sabihin po nito? Si Jesus, when He was on earth, nung siya po ay nasa katawang tao, Diyos na nagkatawang tao, ang sabi dito, lahat ng tukso naranasan niya. He experienced all kinds of temptations, and yet, He did not sin. So, ibig sabihin po, nung sinasabi ni Jesus, my peace I leave it to you, it is from His own experience. Naunawaan po natin, hindi ito theoretical na nasa isip lang, kundi naranasan ito ng Panginoon. Okay? Pangalawa, the purity of peace. Ang sabi dito, I do not give to you as the world gives. Tingnan po ninyo ha, yung contrast o yung paghahambing. Ang sabi ng Panginoon, peace
I live with you, my peace I give to you. Yung kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. Yung kapayapaan na galing sa akin ang ibinibigay ko sa inyo. Ang sabi dito ng Panginoon, sumunod pangungusap, I do not give to you as the world gives. Yung kapayapaan na binibigay ko sa inyo, hindi ito kagaya ng kapayapaan na galing sa mundo. Okay? So, the Lord's peace is pure, genuine, and undiluted. Ibig sabihin ng undiluted or undiluted ay hindi ito puro. Hindi ito hinaluan. Kumbaga sa suka, hindi hinaluan ng tubig. Ito ay puro. Ito ay totoo. Genuine. Set apart from the world's counterfeit comfort. Sabihin, hindi ito kagaya ng comfort or nung peace na binibigay ng mundo. Ito ay totoong kapayapaan. Puro na kapayapaan. It comes from the time-tested promises of God. So yung kapayapaan na galing sa Panginoon, mga kapatid, ito ay nanggagaling sa mga pangako ng Diyos. Naunuhan po natin. It comes from the promises of God. The promises of God gives you peace, kapayapaan. Naunuhan po natin, mga kapatid. Okay? So, the world's peace. Ano bang kapayapaan na galing sa mundo? The world's peace, it comes from wealth. So, the purity of peace. Anong sabi dito? I do not give to you as the world gives. Okay? So, the world's peace, ano bang kapayapaan na galing sa mundo? Una, it comes from wealth. Marami po mga taong kapayapaan ay nagmumula sa kayamanan na hindi naman tumatagal. Kasi may mga tao na hindi ba, sabihin natin, nako, kung kikita lang ako ng 50,000 a month, nako, siguro magkakaroon ako ng peace of mind. Eh, yung iba, nagkaroon ng 50,000 a month, pero ang totoo, ang tanong, yung bang peace of mind tumagal? Maraming mayayaman, walang peace of mind. In fact, yung iba, mas mayaman, mas walang kapayapaan. Pangalawa, occupation. Iba kapag nagtatrabaho, o kaya ay sabihin natin, nakuha nila yung dream job, magkakaroon ng peace of mind. Sa simula lang yon. Pero hindi niya alam, yung dream job niya, ang dami palang problemang kasama, lalong nawala ng peace of mind, hindi na nakakatulog sa gabi. Pangatlo, relationships. Nako, siguro kung mag-aasawa lang ako, yung mga 30 plus na rito, siguro kung makakapag-asawa lang ako, magkakaroon ako ng peace of mind. Eh, nagkaroon ng asawa. Nako, hindi niya alam, yung asawa pala, yun ang papatay sa kanya. Sa sama ng loob, nawala din yung peace of mind. Yung iba, leisure. Kung ako'y makakarating ako sa Boracay, sa Pagudpod, makakarating ako sa Palawan, sa El Nido, makakarating ako sa ibang bansa, siguro sa Japan, sa Switzerland, sa Canada, sa Australia, o sa Europe, magkakaroon ako ng peace of mind. Yung iba, nalibot ang mundo, pero wala pa rin peace of mind. Magulo pa rin ang buhay. At yung iba, peace of mind, iinom ng alak, droga, lahat ng bisyo ay susubukan, pero walang pa ring peace of mind. Yung iba, yung desires, lahat ng desires ay gusto niya, lahat ng gusto niya nabili para lang magkaroon ng peace of mind, pero wala pa ring peace of mind. Yung iba naman, security. Ibig sabihin ng security, siguro kapag meron akong mga gadgets o mga, sabihin natin, na mga security guards, or yung aking mga high-tech na security, kagaya ni Bill Gates. Alam po ba ninyo, yung kay Bill Gates, hindi ka pwede makapasok agad doon sa kanyang mansion. Kasi, syempre, ano po yan? Highly guarded na mga high technology na security. And yet, wala pa rin peace of mind. So, ito po yung sinasabi ng Panginoon na, I do not give to you as the world gives. Kasi yung kapayapaan na galing sa mundo, pansamantala lang yan. Yung ibinibigay ko sa inyo, pangmatagalan, panghabang panahon, yung kapayapaan na yan. So kagaya po nito, si Terry Waite, mga kapatid, Terry Waite, he's a British humanitarian who was taken hostage in Lebanon in 1987. While trying to negotiate the release of hostages, he spent nearly 5 years in captivity, often in solitary confinement. So during this time, Waite experienced severe trials, yet he maintained his inner peace through prayer and meditation. So ibig sabihin po, itong si Terry Waite, naranasan niya yung sobrang parusa dahil po siya ay pinarusahan o hinostage ng mga Lebanese.
Siya yung peace negotiator, pero siya ay hinostage ng mga Lebanese. For 5 years, nakaranas siya ng matinding mga parusa sa mga Lebanese soldiers. But upon his release, Waite expressed that he had found an inner strength and a deep sense of peace that could not be shaken by external circumstances. Ang sabi niya, in darkness, there is light. In despair, there is hope. Sa Tagalog, sa kadiliman, may liwanag. Sa kasiphayuan, mayroong kapayapaan at pag-asa. Waite's story highlights the power of faith and the human spirit to endure and find peace in the midst of suffering. So ito po yung sinasabi ng Panginoon na the peace I give you is not like what the world gives. Hindi ito yung galing sa mundo, kung ito'y galing sa Panginoon, galing sa langit na kapayapaan, na kahit nasa gitna ka ng matinding mga problema at mga pagsubok, you can still be at peace because you know that the Lord is with you. Yung pong naranasan dito ni Terry Waite. Now, pangatlo, the power of peace. Ang sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Jesus' peace has the power to calm inner troubles and give us courage against fear. So yung sinabi ng Panginoon, do not be afraid, is a command. Naunahan po niyo, sabi ng Panginoon dito, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. That is a command from God. Naunahan po ninyo. Now, bakit po sinabi ng Panginoon na huwag kayong magulumihanan, huwag kayong matakot? Bakit po? Dahil ang sabi ng Panginoon, I give you peace. Huwag kayong matakot. Huwag kayong maglumihanan. Huwag kayong mapuno ng anxiety and worries. Why? Because the peace that comes from me will give you assurance. It will give you comfort. Naunawaan po natin. That's why, hindi lang sinabi ni Jesus na, peace I leave you. My peace I give to you. Hindi lang natapos doon eh. Inutusan niya tayo, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Bakit? Hawak ko kayo. Naunawaan po natin mga kapatid. So what are the enemies of peace? Number 1 is failure. Marami po sa atin, we are afraid of failure. Failure in studies, yung mga estudyante, baka bumagsak sa exam, bumagsak, hindi makagraduate on time. Di ba? Ako naranasan ko yan. Kasi nga, naikwento ko na sa inyo 100 times. Hirap na hirap ako when I took up my course in engineering. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, bihira, nagkamali ako ng course. In fact, when I was in my 3rd year, sabi ko, Lord, magsishift na ako ng course. Ayoko na nito, engineering na to, hindi para sa akin ito. Lord, kung gusto mo mag-Bible school ako, magba-Bible school ako, Lord. Sabi ko talaga, decided na ako, iwanan ko na yung engineering. At sabi ko, Lord, magba-Bible school na lang ako. O kaya babalikan ko yung aking original desired na course na psychology. Pero nung ako yung nakikinig ako sa DCIS, merong isa na phone-in na counseling na humingi ng payo. Pareho ko. Ang sabi niya, 3rd year na po ako. At ako po gusto ko na pong mag-shift ng course. Hirap na po ako. Kumbira, parang ako to. At sabi nung counselor, tapusin mo na. Tapusin mo na yung kurso mo. 2 taon na lang, matatapos ka na. Kumbira, sabi ko, Lord, talagang nangusap sa kaya sabi ko, tinapos ko yung course ko sa engineering at lahat ng takot ko nawala. So that's why, yung palang kalooban ng Diyos, kasi nung nakatapos ako ng engineering, I was able to teach math and science subjects sa Grace Christian High School, sa MCU, sa World City Colleges, na kung hindi ako nakagraduate ng engineering, hindi ko maituturo yan, hindi ko makaturo sa mga schools na yan. At marami po mga estudyante, hindi mapoborn agad, hindi makakilala sa Panginoon. At hindi lang yon, kung hindi ako nag-graduate ng engineering, hindi makakapagturo sa Grace Christian High School, hindi ko makikilala si Pastora Malu. At kung hindi ko makikilala si Pastora Malu, hindi rin ako makakarating sa MCU. Kasi naging din siya ng MCU. Sinundan ko, nandun din ako. At kung wala ako sa MCU, edi wala din si Cheng, at wala din si Syra, at marami din dito, at kung wala ako sa WCC, wala din si Lexi. Naintindihan nyo? Wala din si Ladi rito. Naunawaan po ninyo. At marahil, wala din kayong lahat dito. Naunawaan po ninyo mga kapatid. So, failure in studies, career, and business, and job,
So, may takot tayo eh. Pero sabi ng Panginoon, I am with you. Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Pangalawa, frailty. Ano yung frailty? It is weakness of the body. Natatakot tayo pag may sakit. Yung iba, sipon lang. Nako, gusto nang ipa-ambulansya. Mga kapatid, yung iba masyadong matatakotin. So, tandaan natin, mga kapatid, that our God is a God of peace. Tandaan nyo lagi yung 1 Peter 2:24. By your wounds, we are healed. Naunahan po ninyo. Ito, meron ako ikukwento sa inyo, mga kapatid. Ito, hindi ko nababanggitin kung sino to. Pero ito po, kagabi lang nangyari po ito. Kagabi lang. Meron pong nagpa-pray sa akin na yung pong tatay niya naghihingalo. Tinawagan ako. Sabi, Pastor, are you busy? Sabi ko, I'm busy. I'm doing my sermon. Medyo inis pa ako. Pastor, pwede po ba makahingi ng konting panahon ninyo? Papapray ko lang po si Papa, medyo di po maganda ang katawan, di po nakatulog kagabi, saka sumusumpong yung ibang sakit niya. Namamaalam na daw po kanina, sabi ni Mama. So, sabi ko, sige, video call tayo. Tinawagan ko agad. Tawag kami. So, nagpray po kami for 5 minutes. And you know what? At 9:05, kasi nangyari yon ng 2:30 ng hapon. And then at 9:05, nag-message, Pastor Joe, salamat po sa prayers niyo. Okay na po si Papa. Nagkwento po sila ngayon, nung pinagpipray niyo siya kanina, di niya po alam yun dahil naglalakbay na daw yung kaluluwa niya. Tapos, biglang may humatak sa kanya pabalik. Salamat sa Panginoon. Malamig po siya bago niyo ipag-pray. Tapos uminit pagkatapos ng prayer. So, tingnan po ninyo, palakpakan natin ang Panginoon. So, our God is a God of healing. Our God is a God of mercy. Pangatlo, future. Marami sa atin, we are afraid of what will happen in the future. Hindi natin alam ano ba ang maaring mangyari in the future. Pero, mga kapatid, no, listen, that our God is a God of, He holds the future. We may not know what the future holds, but our God knows what holds the future. Naunawaan natin. Maaaring hindi natin alam kung ano mangyari sa kinabukasan, pero ang Diyos may hawak ng ating kinabukasan. Naunawaan po natin. And then, finances. Yung, di ba, kapag unstable ang trabaho, unstable ang business, may mga utang ka, punong-puno ka ng takot. Pero tandaan natin, mga kapatid, our God is the owner of gold and silver in this world. Naniniwala ba kayo na kayang maghimala ng Diyos sa inyo? Naniniwala ba kayo na kayang kumausap ng Diyos ng mga tao para tulungan ka na mabayaran yung utang mo? Naunawaan nyo? Because nothing is too impossible to God. It's just waiting for us to pray and ask in humility. Naunawaan po natin. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya niyang bayaran yung mga utang na yan. Tinuturuan ka lang ni Lord ng tamang, baka kaya ka nagkautang kasi masyado kang lustay sa paghahawak ng pera. Hindi ka marunong mag-budget. Kaya ka nagkabaon-baon sa utang. Or, meron talagang itinuturo si Lord sa'yo. Kailangan matutunan mo yan kasi hanggat hindi mo natututunan yan, hindi ka makakaahon sa utang. Naunawaan po ninyo mga kapatid. Kasi pag hindi mo natutunan yan at tinulungan ka ni Lord, mauulit lang eh. Dapat, Lord, bakit po ako nagkaroon ng ganitong utang? I-assess mo yung sarili mo. Naunawaan po ninyo. Kasi may itinuturo si Lord sa'yo para huwag nang maulit. Alam niyo ba yung salitang shalom? Shalom. Di ba narinig natin? Shalom. That is the Hebrew of Salom. Okay? Now, understanding shalom. The word shalom is commonly translated as peace, but its biblical meaning encompasses much more. Rooted in Hebrew, shalom reflects wholeness, completeness, and harmony. It is a condition that touches every area of existence, spiritual, emotional, relational, and physical. So pag sinabi mo palang shalom, hindi lang ito peace of mind, but it's also peace in spiritual, emotional, relational, and physical. So pag sinabi mong shalom, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong buong pagkatao. Buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong pagkatao mo, be at peace. Naunawaan po ninyo, that's the very meaning of the word shalom. So when the Lord said, peace, shalom, I live with you, my peace, shalom, I give you. It means that Jesus wants us to be well in all aspects of our lives. Gusto ng Panginoon, maging napayapa tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya sinabi ni Jesus, kaya payapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Gusto ni Lord, magkaroon ka ng kapayapaan sa buong pagkatao mo, inside out. Naunawaan po natin, kapayapaan sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-iisip, sa iyong puso, be at peace. Naunawaan po ninyo, that's the very meaning of the word shalom. Naunawaan po natin. That's why, from this day on, pwede mong sabihin na hindi lang God bless you, kundi God bless you, shalom. Sige nga, repeat after me. God bless you, shalom. One more time. God bless you, shalom. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Now, meron pong nagkaroon ng contest sa isang college na contest po ng painting. Ito po yung top 2 na pinagpilian kung sino yung panalo. Ito yung lalaki na nandito, nakapaint siya na andon, nagme-meditate sa isang payapang river, payapang nakatingin sa bundok. Di ba? Siyempre, at peace yan. Pero ito naman, yung isang rumaragasa na tubig, bagyo, malakas na bagyo, ulan. Pero, nandun sa ilalim noong cave, sa gilid ng bangin, andun yung magnananay na ibon. Napayapa, kahit na ang lakas-lakas ng bagyo. So, sa palagay nyo, alin yung nanalo? Yung lalaki na nakapaint o yung magnananay na ibon na nakapaint na nasa ilalim noong bangin? Yung mga ibon. Kasi ibig sabihin niyan, kahit na napakaraming bagyo, napakalakas ng bagyo na nararanasan natin, pero pwede tayong maging mapayapa dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Now, what is peace of God? Peace with God versus peace of God. Ano yung peace with God? Ibig sabihin ng peace with God is a result of our salvation by grace through faith in Christ. Tandaan niyo po ito, pakinggan po ninyo. Kapag ikaw, nagsuko ka ng buhay kay Kristo, kinilala mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at Diyos ng iyong buhay, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. Bakit? Dahil before you accept Jesus Christ, John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Juan 1:12. Bago natin gawin yan, bago natin nagawa na tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at Diyos ng ating buhay, kagalit tayo ng Diyos. We are doomed to hell. Naunahan po ninyo? We are doomed to hell. Lahat tayo sa impyerno ang punta natin. Pero, noong tayo po ay nakipagkasundo sa Panginoon, binigyan niya tayo ng kapayapaan, we have now peace with God. Hindi na tayo kagalit ng Diyos, tayo ngayon ay naging mga anak ng Diyos. Hindi na tayo mga anak ng kaparusahan, kundi tayo na ngayon ay anak ng kabanalan at pagpapala. Naunawaan po natin. Ngayon, ano naman yung peace of God? Peace of God is a result of our relationship with Christ that we experience in times of trials, troubles, and tribulations. Nagkakaroon ka ngayon ng peace of God, bunga ng iyong peace with God. Tandaan po ninyo, ulitin ko. Yung peace of God, ito ay resulta ng peace with God. Ang pwede lang magkaroon ng peace of God, yung nakaranas ng peace with God. Naunahan po ninyo. So, dahil itong peace of God, yung kapayapaan na galing sa Diyos, ito ay bunga ng ating relasyon sa Panginoong Hesukristo na nararanasan natin sa panahon ng pagsubok, ng problema at mga tribulasyon. Naunawaan po natin. Therefore, every child of God can have the peace of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Now, in John 16, verse 33, basahin natin. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ano ibig sabihin nito? Nakita po ninyo, sinabi ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa inyo ito. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Kasi yung John 14, 15, 16, 17 na 4 na chapters, ito yung mga huling paalala ni Kristo bago siya ipako sa krus. Okay? So, kaya itong mga disciples, alalang-alala na
iiwanan sila ni Christ. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, itong mga bagay na ito para hindi kayo mapuno ng takot. Hindi kayo mapuno ng pag-aalala dahil iiwanan ko na kayo. At ang sinabi ng Panginoon, pag umalis ako, bababa sa inyo ang Holy Spirit. Kailangan ko umalis dahil ang Holy Spirit hindi bababa sa inyo pag hindi ko kayo iniwan. Yun po nakalagay sa John chapter 14, yung kabuuan ng John 14, yung binasa natin kanina. That's why, sabi ng Panginoon, in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. Ano ibig sabihin nun? Mundong ito, ang daming problema. Totoo yan. Sa mundong ito, ang daming pagsubok, ang daming kaguluhan. Pero, kung kayo ay nasa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan kahit nasa gitna kayo ng magulong mundong ito. Naunawaan po natin mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, take heart! I have overcome the world. Ano yung sabihin nun? Be courageous! Huwag kayong panghinaan ng loob dahil napagtagumpayan ko na ang lahat ng kasamaan sa mundong ito. Naunawaan po natin. Kung ang ating leader, ating Panginoon, napagtagumpayan niya lahat ng ito, at ang sabi doon, in me, you may have peace. We can rest assured that if we are in the Lord, we can also overcome all the trials, the troubles, the tribulations in this world. Amen? Kaya sabi, tingnan yung image dito, yung picture. Overthinking will kill your peace. Pray and leave it in God's hands. Sino yung mga masyadong advance mag-isip? Di ba, pagka masyadong advance mag-isip, yung bang ang lilit na problema, napapalaki mo, nai-imagine mo, naku, mamatay na ako. Hindi ba, overthinking talaga eh. Imbes na mag-overthink ka, ang gawin mo, yung mga pangako ng Diyos, yun ang alalahanin mo. Naunawaan po natin. Okay? So, how to nurture the peace of God in us? Paano ba natin palalawakin yung peace ng Panginoon sa puso natin? Number one, abide with Christ. Ano sabihin ng abide? Sumunod ka. Because, listen, if you are disobedient to God, the peace of God is losing, or the peace of God is wavering or diminishing in your heart. The more you are disobedient, the less the peace of God will rest in you. So, if you want more peace of God, you have to obey God more. Naunuhan po natin mga kapatid. Okay? So, habang sinusunod natin ang Panginoon, mas nakakaranas tayo ng kapayapaan na galing sa Diyos. Pangalawa, Bible meditation. Again, 7 minutes a day per chapter. Matagal pa yung pag-scroll mo ng Facebook. 7 minutes a day, 1 chapter. Don't tell me you don't have 7 minutes a day to read 1 chapter in the Bible. How can you know the Lord if you do not know the Word of God? Naunahan po natin, paano mo makikilala si Christ? Paano mo malalaman yung promises ng Lord? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Naunahan po na, pinakinggan mo lagi si Tulfo. Pinapakinggan mo yung mga komentarista sa radyo. Laging pinanonood mo yung mga balita sa umaga, balita sa tanghali, balita sa hapon, balita sa gabi. Paano mo makikilala si Christ? Kung ang mga pinapakinggan mo, pinapanood mo, mga komentarista na hindi naman kumikilala kay Kristo. Naunuhaan po natin mga kapatid. I have nothing against Tulfo or Clavio or whoever. Pero sinasabi ko sa inyo, mas kilala mo pa si Tulfo, si Clavio at kung sino-sino kaysa kay Matthew, Mark, Luke, and John. Naunuhaan po natin. Mas kilala mo pa yung SB19 kaysa doon sa mga disciples ni Christ. Naunuhaan po natin, mas kilala mo pa yung mga K-drama ng mga artista kaysa doon sa mga sumulat ng Biblia. Kaya punong-puno ka ng kaguluhan eh. Wala kang kapayapaan. Naunuhan po, eto mag-experiment kayo 30 days, 1 chapter a day. Tingnan ko kung hindi magkaroon ng revolusyon sa buhay mo at hindi ka makaranas ng kapayapaan na galing sa Diyos. Naunuhan po ninyo. Okay? Now, pangatlo, cling to God's promises. Ano sabihin ng cling to God's promises? Panghawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Hindi, wag mo lang basahin, panghawakan mo. Naunuhan po ninyo. You claim it for yourself. At pang-apat, devote yourself in prayer. Manalangin ka. Because when you pray,
that is the time that God will give you His peace. Kumbaga parang ganito, na meron kang nakita mo isang drum na malaki. Every time you pray, binubuhusan ni Lord ng isang, sabihin natin, isang tabo na tubig ng peace of God. So, the more you pray, the more na yung drum na yan, ng peace of God, napupuno. Naunawaan po natin. Because, the more you pray, the more peace of God will come to you. Ito, kapag ka ikaw nag-worry ka, ito, ang Kristiyano, dalawa lang yan eh. It's either you are a prayer warrior or you are a problem warrior. Tanong, ikaw ba'y prayer warrior or problem warrior? Ikaw lang makakasagot niyan. Naunawaan natin mga kapatid. Ano bang mas maganda? To worry or to pray? Di ba? So, may nakalagay nga isang poster, why pray when you can worry? Di ba? Naintindihan niyo ba? Why pray when you can worry? O nasa inyo na yan. E di baligtarin mo, why worry when you can pray? Okay? Now, in Isaiah 26 verse 3, ito, paborito ko tong dalawang to. Isaiah 26 saka Philippians 4. Basahin nga natin, Isaiah 26:3. 1, 2, 3. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Ano sabi dito? Pananatilihin mo ang perpektong kapayapaan dahil ang kanyang isip ay nakatuon sa iyo. Sinong you? God. Because he trusts in you. Naunawaan po niyo mga kapatid. Grabe, perfect peace. At yung Philippians 4:6-7, sabi niyan, basahin natin, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tingnan po ninyo, sabi yan, do not be anxious, do not worry. That is a command. Hindi yan request. Hindi sinabi na, pwede ba? Huwag kayong mag-worry. Hindi, sabi niyan, do not worry, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. At kapag ginawa mo daw yan, nag-pray ka sa Panginoon, the peace of God which surpasses. Ano sabihin ng surpasses? Hindi masayod. Okay, Pastor, lalim. O sige, mas malalim. Hindi madalumat. Ano yun? Hindi maarok. Hindi maunawaan, hindi maipaliwanag, which surpasses all understanding, hindi kayang ipaliwanag ng pangunawa ng tao. Yan ang magbabantay sa inyong puso at sa inyong isip sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, parang ganito, when you pray, and you pray with thanksgiving to God, dahil sabi niya, pray with thanksgiving, sabihin, that's why, end your prayer with thanksgiving. Kapag ka nag-pray ka sa Panginoon, binigay mo sa Kanya lahat ng iyong mga alalahanin, mga problema, at sa huli, salamat po Panginoon dahil naniniwala ako, hindi niyo mo ako pababayaan, mahal na mahal niyo po ako. Ang sabi niyo sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Thank you God for all the promises that you have given me through your word. At ang sabi diyan, when you do that, the peace of God, parang ano yan, parang army yan, parang sundalo yan, parang security guard yan, nakabantay yan sa puso mo. Sabi, it will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Yung puso mo, babantayan yan ng peace of God para hindi ka mag-alala. Naunawaan po natin, that is the meaning of Philippians 4:6 and 7. Palakpakan natin ang Panginoon. So, in conclusion, meron po isang kwento dito in Mark 4:35-41. Basahin po natin, yung malilinaw ang mata. On the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another,
Who can this be that even the wind and the sea obey Him? Tingnan po, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples isang gabi, okay, tumawid tayo doon sa kabilang ibayo. Sabi ng Panginoon, tumawid tayo Ibig sabihin, pag sinabi ni Lord, mangyayari. Ngayon, habang sila ay naglalakbay, namamangka, papunta sa kabilang ibayo, merong isang napakalakas na bagyo na dumating. Sinalpok-salpok, siniklot-siklot yung kanilang bangka. At yung tubig pumapasok na dun sa bangka. Etong mga disciple, hirap na hirap sila na paano ba aalisin yung tubig. Pero nakakita nila sila, takot na, hirap na hirap. Pero ang Panginoon, tulog na tulog. Tingnan nyo Hirap na hirap, takot na takot yung mga disciples, si Jesus, tulog na tulog. Ano ibig sabihin nun? Natulog na tulog si Jesus. Jesus was at peace in the midst of a great storm. Kasi, hindi makakatulog si Jesus ng mahimbing kung hindi siya at peace, di ba? Kasama siguro siyang naglilimas ng tubig. Pero sabi dito, sabi ng mga disciple, ginising pa nga kung hindi, sabi, malalim talaga tulog. Sabi, they awoke him. Sabi nung awoke dito na ginamit, yung ba talagang itinulak? Lord, niyog-yog. Ano ba? Pumamatay na kami dito? Hindi ka ba nag-aalala? Don't you care? Marami sa atin, ganyan, di ba? Nasa gitna tayo ng problema, pagsubok ng mga mabibigat na mga trial sa buhay. Tatanungin natin si Lord, Lord, don't you care? Hindi ka ba nag-aalala? Mamamatay na ako. And then what happened? Ang sabi ng Panginoon, bumangon siya, sabi, peace! Ni-rebuke yung bagyo. Peace! Be still. Mga kapatid, yung peace dito, hindi po ito shalom. Sa ibang salin, quiet! Tigil! Stop! Be still. And the wind ceased, and there was great calm. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Bakit kayo takot? Bakit wala kayong pananampalataya? Para sinasabi ni Jesus, kasama niyo ako sa bangka. Bakit takot na takot kayo? Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? No? Alam niyo, yung peace dito, peace be still. Sa Greek ito, tandaan niyo para hindi makalimutan. Siopaw. Grabe, yung siopaw pala, Greek pala yun, ng peace be still. O, tandaan niyo Sabi ng Panginoon, siopaw! O, siopaw. Peace be still. Be silent. Kaya yung katabi mo, pagka talaga natatanantan sabi mo, siopaw! Ano po ibig sabihin ito? Kung kasama natin ang Panginoon, we can rest assured that He will take care of us. Kahit gaano pang bagyo ang dumating sa atin, we can find peace because Jesus is with us. Kapag dumating ang unos sa buhay, huwag magduda o matakot. Sa presensya ni Jesus, kahit anong bagyo, manatili sa kanyang mga pangako, tiwala lang. Dahil sa kanyang pagmamahal, di tayo pababayaan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we praise you. We thank you, Lord, for this peace that you have given to us. Thank you, Lord, sa kapayapaan na ibinigay mo po sa amin na bunga ng aming pakikipagkasundo sa inyo. Salamat po, Lord, because it is a privilege as well as power for us to have this peace that comes from you. Na kahit anong mangyari, kahit anong kaguluhan, kahit gaano kabigat, yung mga problema, mga pagsubok na aming pinagdadaanan, we can still be at peace because you are with us. Hindi mo kami pababayaan. Kasama ka namin, Lord. Panginoon, sa panahon ng bagyo. Turuan mo kami magtiwala. Salamat po, Panginoon. I pray, O God, for all those people here na nauubusan na ng peace of God. Bigyan mo po ng kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Let the peace of God rule and reign in your heart today and forever. Shalom. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen.
Okay, let us have 30 seconds of silence. Let us linger in the presence of the Lord. The Word of God, namnamin po natin.